Mga kaibigan, mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo. At noong nakaraan ay na-share ko na sa inyo yung tinatawag na the economy of control. Na isa sa mga halimbawa noon ay ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Halimbawa, yung mga iniisip ng ibang tao sa atin, hindi natin kontrolado yon. Yung mga sinasabi nila, lalong-lalo na kapag nakatalikod tayo, dahil hindi natin kontrolado yon, dahil hindi natin parte yon ng ating katawan o ng ating pagkatao, yon ay labas. Bagamat hindi man natin kontrolado na halimbawa tayo ay chinichismis o sinisiraan, nilalait, ipinapahiya, subalit meron tayong kontrol at meron din tayong kakayahan at karapatan para mabigyan ng leksyon ang mga gumagawa ng o nagsasabi laban sa atin ng mga gaya ng mga chismis at paninira. Alam nyo na sinasabi sa batas ng ating bansa ay ito ang tinatawag na slander, oral defamation at intriguing against honor. Ano ang slander o oral defamation? Sa ilalim ng Article 358 Revised Penal Code, ang sinasabi ay ang slander o oral defamation ay isang krimen kung saan ang isang tao ay malisyosong nagsabi sa publiko ng isang paninirang puri laban sa isa pang tao at pinagbintangan niya ito ng isang krimen, bisyo, kapintasan sa sarili, tunay man o haka-haka, unang anumang gawa o hindi paggawa ng isang hakbang, kalagayan, katayuan o pangyayari. Tandaan na ang paninira o pamamahiya rito ay ginawa sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita at mayroong ibang tao na nakarinig nito. Ano ang mga halimbawa ng slander o oral defamation? Ang halimbawa nito ay, halimbawa sinabi sa iyo, ikaw ay magnanakaw, napakasinungaling mo, ikaw ay palautang, ang pangit mo, dahil sa iyo nasira ang buhay ko, bakla ka, salot sa lipunan, wala kang kwentang magulang, ang babaeng nakablo ay walang ginawa kundi magchismis. Paano kung ang paninira ay sadya, seryosong mapanakit at labis na nakakasira sa reputasyon ng tao? Kung mapapatunayan na sadyang mapanakit at nakakasira sa reputasyon ng tao ang panirang puri, ito ay papasok sa grave oral defamation kung saan mas mataas ang parusa na ipapataw ng korte. Ano naman ang intriguing against honor? Sa ilalim ng Article 364 ng Revised Penal Code, ito ay ang pagkakalat ng intriga o chismis na may pangunahing layunin na sirain ang dangal o reputasyon ng tao. Ano ang pagkakaiba ng intriguing against honor sa oral defamation o slander? At ano ang halimbawa nito? Sa intriguing against honor, ang salarin ay nagpapakalat. Sabi dito ay nagpapakalat ng chismis para masira o madumihan ang pangalan ng biktima. Hindi tulad ng oral defamation, hindi tukoy kung saan galing ang impormasyon na ipinakakalat. Sa intriguing against honor, halimbawa, hindi tukoy ang source kapag sinabi na, Mare, marami akong narinig tungkol kay Maria, kaya mag-ingat kayo. So yun po mga kaibigan, mga kababayan, yung paninirang puri pala o pamamahiya ay isang krimen pala yon. Kaya kahit nga sa sulat ni Haring Solomon, sa kanyang sulat, ay
sinasabi doon sa Kawikaan 9:11 na ang masama ay pinapatay niya ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kaya ipinapakita lang doon na dapat mag-ingat sa mga sinasabi. Dahil sabi nga, kapag ang bunganga ng isang tao ay parang karinderyang bukas o kaya parang gulong na walang preno, magiging dahilan ito ng kanyang kapahamakan. Kaya yun po ang aking may share. Maraming salamat.